Hi guys! Another day, another mini vlog. Alam naman nating lahat na first day of school ngayong araw. Kaya busy ang mga nanay. At syempre pati ang mga estudyante. Since first day nga ngayon ng Ate Sydney, hindi nga daw siya nakatulog. Excited yarn. Pangumaga ang kanyang pasok, kaya naman 4:30 AM pa lang igising na nga kaming dalawa. Ayan nga sa mga point na yan, itumutulala pa. Eto nga ang tinapay ang kanyang breakfast. Gabi pa lang itinatanong ko na siya kung anong gusto niyang almusal. Nagsasuggest nga ako sa kanya ng kanin kaso ayaw niya. Ewan ko ba dito sa mga anak ko, hindi talaga sila sanay mag-almusal ng kanin? Sobrang bihirang bihira. Mapapakain mo nga lang sila ng kanin sa almusal kapag hotdog ang ulam. Ang kaso nga nililimit ko sila sa mga frozen food. Kaya wala silang choice. Anyway, ito talaga ang problema ko sa aking Ate Sydney, sobrang bagal kumain. Kaya pagkaubos ng isang tinapay, sabi ko maligo muna siya. At saka na lang balikan yung isang tinapay. Dahil kapag inantay pa maubos, malilate na nga ang person. Abay, first day of school, hindi pwedeng malate, charis. Maigi na lang talaga at natapat sa wala akong pasok. Anyway, dito nga pala sa school ng Ate Sydney, once a week lang ang pasok nila. Dahil sa sobrang dami nilang estudyante, tapos kukonti lang yung mga rooms. Kaya ayon, once a week nga lang ang kanyang pasok. Meron lang mga binigay na modules sa kanila para sasagutan kapag nasa bahay. O alam nyo na, magiging busy na naman ang person sa pagsagot ng module. So far naman, sa awa ng Diyos, itong si Ate Sydney, mabilis namang natututo. Kahit once a week lang yung face-to-face nila. Ganon din sila nung last year, kaya buong akala ko nga hindi ito matututo magbasa. Pero sa awa ng Diyos, inakaraos. Kailangan lang din talagang gabay-gabayan dito sa bahay. Maigi na lang din at andyan ang kanyang kuya Stephen. Tinuturuan din siya sa pagsagot ng kanyang mga modules. O siya, napakadami ko na namang dinaldal talaga. So ayun na nga, ayan at nag-request siyang i-braid nga daw ang kanyang buhok. Ayoko nga sana dahil basa pa yung buhok niya, kaya nga lang nakasimangot. Kaya wala rin talaga akong choice. Ayokong masira yung umaga naming dalawa. Kaya eto, for the sunod ang nanay. Tignan nyo naman, di ba, kumakain pa rin siya. Panay nga ang bulong ko sa kanya na bilisan mo nang kumain. Hindi ko magawang bumulyaw at tulog pa yung mga kasama namin sa bahay. Ganito din ba ang mga anak nyo, mga mare? Bukod sa loading, napakatagal kumain. Anyway, after 10 years, eto at natapos din ako mag-braid ng kanyang buhok. Diyos me. Natapos na ako't lahat, ayan, kumakain pa rin. Hindi ko kasi siya pinapayagan na hindi niya maubos. Kailangan may laman ang tiyan kapag papasok sa eskwela. Para may laman din ang brain. Mahirap mag-aral ng gutom. Anyway, ayan na nga at hinatid na kami ni Papa. Shout out nga po pala sa mga teachers dito na sobrang bait, ina-assist yung mga bata. Maraming salamat po. O siya, mga mare, hanggang dito na lang muna ulit ang aking mini vlog. Shout out nga po pala kay Marvin Kama ng Coca-Cola MDC Manila. Thank you! Bye!